Tayo ho ay one service lang at definitely po ay mapupuno po. Kaya po ang pakiusap po natin ay make sure po na tao po ang nakaupo sa ating mga tabi at hindi po mga bag. At the same time po, yung children po natin, no, kung mag-overflow po ang adult, yung mga children po natin ay doon po muna sa mga children's chairs po para to give way sa ating mga adult po. So, marami pa pong bakante dito sa unahan, no? O, sayang po yung upuan para hindi na po tayo maabala ng mga pahabol pa lang po na kapatid po natin. Baka kung masyadong marami po yung niluto, kaya po medyo na late. Kaya punta na po sa unahan, no? Hanggang maaari po, occupy na po natin yung mga bandang unahan para po pag may mga pumahabol pa po ay hindi na po tayo maabala nila. Amen po? Praise the Lord po. So, anong nangyari dito? Sabi niya kasi yung mga workers nag-give na po. So, yung mga nasa likod po, pwede pa kong umabante na po dito para dire-diretso na po tayo. Yan, yung mga nasa likod po. Yan, dito po, ang dami na na bakante po po dito. Sa lugar pong ito. Hindi mo tayo magsisimula hanggang hindi mo kayo gumagano. Hindi po, kasi ho, crowded na po sa bandang likod, you can move forward po. Kasi may mga paparating pa lang din po tayong mga kapatid. Yan. Praise the Lord po. Salamat po sa ating kooperasyon. And praise God po, no, may lamang naman po ang sandaling ito dahil ang ating pong mensahe ay, as sabi nga po, no, ng ating team for this season po, no, Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Anyway po, may first-timers po ba tayo sa kauna-unang pagkakataon ay ngayon lamang po dumalo? Pwede mo bang pakitaas ang kamay? Ay, hindi. So, dito ho. Pero sa gawain po ng Panginoon, no, at least si Sister taga-Siberlina po. Sino po yung mga first-timer? Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, no, sa maikling welcome po mga kapatid sa ating Diarasan Valley Church. So, ito po isang sectarian, Full Gospel Christian Ministry na sectarian dahil wala tayo ibang pinataas, anumang reliyon o sa anumang sekta sa lugar po ito, kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoon. And Full Gospel dahil wala po tayo ibang basihan ng ating mga pinag-aaralan sa lugar po ito. Sa bahay pa ng bahan po ito, kundi ang purong salita po ng Diyos. Dahil sabi mo sa alam ng Revelation, ang sino man magdagdag o magbawas sa salita po ng Diyos ay magugulit po sa dagat-dagat ng apoy po ng impyerno. And Christian Ministry, dahil tunay nga po sa lugar po nito ay sa ating bahay pa ng bahan ito ay tinuturo po sa atin ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano or follower po ni Jesus po, no, sa simple explanation, ang lahat po ng tao, ang Kristiyano po, ang pinaka-root ng Christian po, ang pinaka-root po niyan, ang pinaka-puno po niyan ay wala iba po si Kristo or si Christ. At tayo po yung nagre-represent sa IAN sa Christian. Pag ang IAN na yun na yan po ay nakahiwalay kay Kristo, ang kahulugan po niyan ay I am nothing apart from Christ. Pero pag ang IAN o sumisimbolo po sa lahat ng tao na pag nakakaroon ho ng connection, tinanggap po si Jesus bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Natutupad po yung sinasabi mo ng 2 Corinthians 5:17 that if anyone is in Christ, he is a new creature. Behold, all things has passed away. Behold, all things becomes new. Lahat po ng bagay sa buhay po natin ay binabago po at inaayos po ng Diyos. At yan po ay naging posible dahil meron Diyos na nag-alay po ng buhay sa krus ng Kalpado para maibigay po sa atin ang pinakamanainang na buhay na nais po niya, as John 10:10 says, no, the thief cometh to kill, to steal, and to destroy, but Jesus himself came to give us life and to have that life to the fullest. Amen po. Kaya ngayon po, sabi sa ating ating team po, no, Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Dadaanan lang po natin ang ibang synonyms po ng word na celebrate. When we say celebrate, it means to keep, observe, or celebrate, no? When we say commemorate, to notice or honor a day, occasion, or deed, no? Ang pag-celebrate po ay pamamaraan po para pagkilala ng isang napakahalagang gawain, pagkilala po ng isang napakahalagang persona. Amen po ba? Keep stresses the idea of not neglecting or violating, no? Yung iniingatan mo ang isang bagay na hindi mo dapat ma-violate, na hindi po ito masunod. Katulad po ng tinatawag po nating Sabbath day, no? Na kung saan we are refraining from work just to observe the Sabbath day, yung araw po ng pagsamba po sa Panginoon, no? When we say observe, suggest, marking the occasion by ceremonious performance. Katulad po nito, no? Christmas season,
ang tao, no, kahit wala yung pera, talagang hindi pwede hindi yan magsa-celebrate. Dahil definitely po, especially kung alam mo natin ang totoong kahulugan ng Pasko, ang sabi, no, Jesus is the reason for the season. Ano man sitwasyon ng ating buhay, lagi po tayong may dahilan para po mag-celebrate. Amen po ba? So sa umaga pong ito, no, sabi doon, celebrate Jesus, no? Sabi nga, when we say celebrate, suggest acknowledging occasion by festivity, no, traditionally celebrate Thanksgiving with a huge dinner. Handa na po ba yung mga pang-Noche Buena mo natin? No, definitely po, yung mga pagsalubong po, no, ng kapanakan, no, biblically speaking, lagi mo natin sinasabi, nire-reiterate na ang December 25, hindi naman po talaga siya yung actual na kapanganakan po ng ating Panasus. Pag pinag-aralan ko yung season, yung weather ng panahon na pinanganak si Jesus, no? But one thing is for sure, ang sigurado po tayo ay may totoong pinanganak po si Jesus. Amen po ba? Mababasa po natin yan, it was been prophesied in the Old Testament and it was fulfilled in the New Testament from the book of Matthew. In the fourth gospel, mababasa po natin yung kapanganakan po ng ating Panasus, no? To commemorate, suggest an occasion is marked by observance that remind one of the origin and significance of the event. Definitely po, ang Christmas season po, alam po natin ang origin niya, ang kapanganakan po ng ating Panasus, kaya po siya Christmas season. Amen po ba? Hindi po siya Santa Claus season, no? Ang mga tao po, especially mga bata, mas excited pa Christmas, mas excited kay Santa Claus. Pero alam po natin na si Santa Claus po ay hindi po siya ang pinaka-significant ng Pasko. Wala iba po ng ating Panasus. And to celebrate, no, what does it mean to celebrate from this synonyms po na tinatawag na celebrate, no? Pagkilala, pagpaparangal, pag-iingat ng napakahalagang okasyon, napakahalagang persona, no? Sabi mo dyan, to celebrate Jesus, to honor Him as the reason of this season. Amen po ba? No? To celebrate Jesus ay kilalanin po si Jesus na siya ang dahilan kung bakit may Pasko, kung bakit may mga pagpapala ho tayo natatanggap, kung bakit po may mga gandang bagay na nangyayari po sa buhay po natin. To acknowledge His Lordship upon our lives. Amen po ba? No, to celebrate Jesus, hindi lang po dahil source po siya ng blessing, no? Hindi lang dahil Savior po natin siya sa maraming aspeto ng buhay po natin. But definitely, no, sabi nga, as Lordship of our lives, pag pinag-aralan po natin yung mga bagay-bagay na natanggap po natin, na tinanggap po natin sa Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay po natin, nagiging pangalawang dahilan na lang po kung anumang mayroong bagay sa mundo ito para tayo ay maging masaya o maging kontento po sa buhay. Sabi mo dyan, to be grateful for all the benefits, blessing of His Lordship upon us, no? Yung tayo po, no, to celebrate Jesus is to be grateful, no? Yung marugtog na pagpapasalamat sa lahat ng benepisyo, pagpapala na kaakibat ho nung si Jesus ay naging Panginoon, tagapagligtas ng ating mabuhay. And Isaiah 9:6, it says, for unto us a child is born, unto us is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, no? Sa atin po, meron daw pong sanggol na pinanganak, meron isang anak na ibinigay po sa atin, at ang pamamahala po ay mapupunta sa Kanya, at siya po ay tatawagin po, no, makapangyarihang Ama, no, yung tagapayo, amen po ba, no, ating mapagmahal na Ama at prinsipyo po ng kapayapaan. Definitely po, kung sino po si Jesus at ano po si Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon, lahat po ng kung ano siya ay dapat po nararanasan po natin sa ating mga buhay. If He is our wonderful counselor, no, dakilang tagapayo, walang Kristiyanong namumuhay po sa alalahanin, namumuhay po sa takot, namumuhay po sa maraming bagay na hindi po kalooban po ng Diyos. Kung siya pong ating makapangyarihang Ama, wala pong Kristiyano po na hindi po alam na ang Diyos po ay walang imposible po sa Kanya at kaya nang gawin ang lahat sa ating mabuhay. Siya po ang ating prinsipe ng kapayapaan, no, na sabi nga, pag dinescribe po ng mundo ang kahulugan ng kapayapaan, it is peace means absence of trouble, no, absence of war, yun ang kapayapaan sa mundo. Pero sa mananampalataya, being peaceful or having peace is having the presence of God sa buhay
buhay po natin. Amen po ba? And I would like to focus po doon, no? Sabi doon, to be grateful for all the benefit, blessing of His Lordship upon us. Philippians chapter 2, verse 9 and 11, sabi mo dyan, Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father, God the Father. Amen po ba? Tayo po, no, ang layunin po ng ating pagiging Kristiyano ay patuloy po magmutawi sa ating mga bibig ang magkilala po sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. At kilalanin siya ng mga tao sa paligid po natin. Amen po ba? Matatapos na po ang taon. Ngayon po ay December 17. We have 13 days to go at magpapaalam po tayo sa year 2023, no? Hindi mo perfecto ang buhay, no? Celebrate Jesus. Sabi ko nga po, doon, no? Sabi ko nga, pag ang tao po, ang dahilan po niya para maging masaya ang Pasko ay pera, definitely hindi mo lahat ay magiging masaya. Amen po ba? Hindi dahil lahat ay nakatanggap ng 30 month. Hindi lahat ay maraming pera sa panahon na to. Amen po ba? Kung ang dahilan po ng tao to celebrate ay kumpletong pamilya, hindi rin lahat ng tao magiging masaya. Hindi mo lahat ng tao ay kumpleto po ang pamilya. Amen po ba? Kung ang dahilan po ng tao ng pagiging masaya at maging kontento to celebrate this season ay magandang kalusugan, hindi mo lahat ng tao ay makakapag-celebrate, hindi lahat ay may magandang kalusugan sa panahon pong ito. Hindi mo lahat ng single ay may love life, amen po ba sa panahon ito? Pero ano ho yung meron tayong lahat na pinakadahilan, kaya meron ho tayong dahilan para magdiwang, mag-celebrate, amen po ba? Higit pa sa kumpletong pamilya, higit pa sa material na bagay, higit pa sa 13 month, 14 month, o 15 month pa yan, amen po ba? Higit pa sa kasaganaan ng mundo to, ano ho ang meron tayo? Walang iba kundi si Jesus na Panginoon ng Panginoon, tagapagligtas at bigay po ng ating mga buhay. So kung kilala ho natin si Jesus, kung sino ho siya at ano ho yung maginawa niya sa buhay po natin, we have all the reason to celebrate Jesus and to celebrate revival. Amen po ba? Sabi ho doon sa number 2, no? To celebrate Jesus means to be grateful for all the benefits, blessing of His Lordship upon us. Just a sort of review, no? Pag ito mga bagay kung ito ay nananariwa lagi sa ating mga buhay, wala pong dahilan para mabuhay po sa isang buhay na puno ng kahungkagan, puno ng kakulangan, at puno po ng kalungkutan. Amen po ba? Ano po yung letter J? Sabi mo doon, no? Justification. This one of the revival po na ginawa po ng Diyos sa atin, na pinagay po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. When we say justification, is the declaring of a person to be just or righteous, no? It is a legal term signifying acquittal, no? Sabi niya, sa isang kaso po, sa isang taong napagbintangan po na nagkasala, pero pag na-justify po na siya po ay hindi nagkasala, napapawalang sala ho siya. Pero ang kaibahan ho natin sa mga napagbintangan nagkasala, tayong lahat ay makasalanan. Amen po ba? Malinaw po ang sinasabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:22 says, no, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Whether we accept it or not, kahit gano'n tayo kabait, nananaray tayo sa lahat ng tao, kahit yung mga isisilang pa lang, ang kasalanan po sa tao. At dahil ang tao po ay makasalanan, lahat ng tao na hindi kumikilala kay Jesus ay tinuturing pong kaaway ng Diyos at marumi sa harapan po ng Diyos. Pero salamat dahil may Jesus na nag-ari ng kanyang buhay para sa ating lahat. No, perfectly, we are created by God. Walang mali sa pagkatao, walang mali sa buhay po natin. Pero dahil sa kasalanan, lahat po ay naging mali, lahat po ay naging pangit. Pero hindi mo hinayaan ng Diyos na ang kalagayan po ng tao ay manatili po sa pangit, manatili po sa pagkakamali, manatili po sa kasalanan. Kaya po binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo po ay maideklara muling matuwid sa harapan po ng Diyos. Sabi mo ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus po na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayong lahat na mga kasalanan ay magkaroon ng
po ng Diyos or maging matuwid sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po, no, kung napanood natin yung Passion of the Christ, bagamat wala pa mo yun sa kadating ng totoong physical situation ni Jesus nung tumanggap po siya ng lahat ng latay. Ang bawat latay po na tinanggap po ni Jesus, ang bawat sugat po na tinanggap po ng ating Panginoon sa katawan niya ay sumisimbolo sa lahat ng kasalanan ng tao, sumisimbolo sa lahat ng sakit at sakit po ng tao na kinuha po sa ating lahat. Kaya tayo po, dahil sa pagtanggap po natin kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay ginawang matuwid sa harapan po ng Diyos. Amen po ba? Nakakalapit na po tayo sa Diyos. Another verse, sabi po ng Romans 5:19, for us, by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall be made righteous, no? Dahil daw po sa isang tao, no, ang kasalanan po ay pumasok sa lahi at naging dahilan ng pagsuway po ng tao. No, yung pagsuway po na yun, referring to Adam po, no, yung pagsuway po nila sa Diyos ay naging dahilan upang ang sanglilikha ay maging makasalanan. Pero yung pag-aalay po, yung pagsunod po ng ating Panginoon sa kanyang Ama sa langit na iaalay ang kanyang buhay para sa ating lahat, ay naging dahilan para tayo po ay magkaroon ng katwiran sa harapan po ng Diyos. Kaya kung nagagawa man ho natin maging matagumpay sa kasalanan, kung nagagawa man ho natin maging matuwid sa harapan po ng Diyos, hindi ayon sa sarili ho nating kakayanan at kalakasan, kundi sa biyaya, sa justification na ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay. And justification yung, di ba sabi ko, sino mo may mga kaaway dito? Ang hirap po na may kaaway, amen po ba? No, pinapaliit mo yung mundo mo. Sa halip na dediretso ka, makikita mo, liliko ka tuloy, no? Kasi umiiwas ka. Ang hirap po na may kagalit, ang hirap po na may kaaway. Lahat po ng tao na hindi mo kinikilala sa Jesus bilang Panginoon ay tinuturing na kaaway po ng Diyos. Pero salamat dahil sa pag-ibig po ng Diyos, mula sa pagiging kaaway, tayo po ay ginawang kaibigan at anak po ng Diyos. Amen po ba? Salamat po mula sa pagiging maruming basangan lamang sa harapan po ng Diyos. We are made justified in the sight of God. We are made righteous in the sight of God. And also ang letter J, yung joy restored. Amen po ba? Marami yung tao, akala lang mo nila masaya sila, pero hindi sila totoong masaya. Especially kung meron na ang lahat, no? Alam ko natin, no? Si Haring Solomon, ang lahat ng nasa kanya na, pinakamaraming asawa, pinakamaraming kayamanan, pinakamaraming karunungan, pero ano ho, ang naging conclusion niya? At the end of the day, ang kahulugan ng buhay ay magkaroon ng pagkilala at takot po sa Diyos na lumikha po sa ating lahat. Wala namang pinakamalungkot na buhay, kundi ang buhay po na wala po sa piling po ng Diyos. Amen po ba? Yes, marami kang tao, makikita masaya pag maraming pera, masaya pag ganito, pero pag nag-iisa na ho yan, andun ho ang totoong kalagayan ng puso. Dahil wala hong sino mang, ang bawat tao po, tayo lahat ay may puwang sa puso ho natin na hindi kayang punan ng isang kompletong pamilya. Ang bawat puwang sa puso natin hindi kayang punan ng isang masaganang buhay. May puwang sa buhay po natin ang walang ibang pwede lamang magpuno kundi ang ating Panginoon Jesus na ibibig sa atin na gano'n na lamang. So Romans 15:13 says, no, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Pakitingnan nga po yung katabi, makahubang masaya. Baka malungkot na ho, no? Tayong lahat, no? Sabi nga, ang isang nakakatuwa sa Panginoon, yung ibinalik po ng Diyos sa atin yung totoong kahulugan ng kagalakan, no? Ang kagalakan po ay iba po sa kasiyahan. Dahil ang kasiyahan po ay nakadepende po sa kung ano lang yung sitwasyon na meron tayong maganda. Pero pag sinabi mong kagalakan, ito po ay regalo po ng Banal na Santong Espiritu na kahit anong sitwasyon ng buhay po natin sa ngayon, meron ng totoong kagalakan dahil may Diyos na alam mo natin na mamahal sa atin, hindi kanino pa man. Palakpakan po natin ang Panginoon. He
in the acronym of Jesus as we celebrate this, no? So letter J, letter E, sabi mo dyan, of course, no? We have to be grateful of all the benefits, blessing of His Lordship upon us. Ano po yung mga biyaya, spiritual na biyaya na tanggap po natin sa pagiging Panginoon po ni Jesus sa ating mga buhay. Definitely po yung eternal life, yung eternal glory na sinasabi po ng Biblia. Sige po, reset niya po natin yung John 3:16. 1, 2, 3, go! Amen po, no, bilang isang mananampalataya, isa ho sa napaka-basic na verse na dapat memorize ho natin is John 3:16. No? Now, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an eternal life. Amen po ba? Kung ang kasiyahan po ng tao ay nakabase lamang sa temporal na bagay sa mundo ito, definitely po hindi ho niya mararanasan ang tuwing kagalakan. Tayo ho bilang mananampalataya, no, despite na maraming hamon ng buhay, maraming challenges, maraming testing ang buhay po natin, bakit nananatili ho tayo sa Panginoon? Dahil iniingatan ho natin ang regalo po ng Diyos na eternal life sa ating lahat. At alam mo natin, no, sinasabi nga po ng 2 Corinthians 4:17, for our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last. Amen po ba? Yung mga pansamantalang hirap po natin sa mundo nito, sa pamumuhay sa mundo nito, no, sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos, hindi nito mapapantayan ang kaluwalhati, ang walang hanggang nag-aantay po sa atin. Kaya nga si Pablo sa 2 Timothy 4:7-8, when Paul says no na, I have fight the good fight of faith, I have finished the race, and now there's a waiting for me a crown of righteousness, a crown of life, not only for me but for all of those who are waiting for His appearing. Amen po ba? Sabi ni Pablo, nung siya po ay mawawala na sa mundo nito, alam mo natin si Pablo, napakarami mo, paborito ang karakter ni Pablo. Dahil nakita ho natin yung passion niya, yung commitment niya sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. No? Na naranasan na po ang napakaraming almost near-death experience, no? Lumubog ang barko, no? Tumanggap ng 39 lashes, no? Nakulong, amen po ba? Pero hindi po tumigil sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. Bakit po? Tinatanaw po niya yung eternal glory na nag-aantay po sa Kanya. Ano mong gusto natin? 100 years na masaya dito o walang hanggang kahirapan pagdating po ng buhay na walang hanggan? Or pansamantalang suffering po dito pero buhay na walang hanggan at kaluwalhati ang nag-aantay po sa ating lahat? Pag-iilakan po natin yung katotohanan na ang buhay po ay pansamantala lang sa mundong ito, hindi po natin ipagpapalit yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Amen po ba? And tayo ho, more than anything in this world, no? Sabi nga, yung you have that eternal life waiting for you, ito'y nagbibigay sa atin ng sigla, ng kagalakan, na magpatuloy po sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. And number, ano ang number na? JES. No? JES, pangatlo po, sabi mo dyan ay supplication, no? What are the benefits, blessing of Lordship upon us? Supplication was being answered, no? Sabi ng John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Pag tayo daw po ay nanatili po sa Diyos, ang Kanyang salita ay nanatili po sa ating mga buhay, hilingin daw po natin ang ating mga kahilingan at ito po ay pagkakaloob po ng Diyos. Amen. Sabi nga po ni Brother Eddie, no, lahat po ng tao na walang personal na relasyon sa Diyos, ang kanilang mga panalangin po ay nasasabit lamang po sa mga kesame ng kanilang tahanan. Pero ang mga totoong anak po ng Diyos, dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa ating mabuhay, dahil sa pagiging anak po natin ng Diyos, dahil po sa pagkilala po natin kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, sigurado po ang lahat po ng ating supplication, ang lahat po ng ating panalangin ay dinidinig po ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung ano man ang kalagayan, meron po tayo ngayon. Pansamantala lang yan. Amen po ba? Meron Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Kung meron mang hindi magandang sitwasyon ang buhay po natin, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Hindi pa ho tapos ang Diyos sa buhay
buhay po natin. Amen po ba? At may nakakadakda pa po magagandang bagay na gagawin po ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Bilang pastor po noon, sabi ko nga, hindi, kaya palagi sinasabi nila na, alam ko naman daw simula pa, no? Isa sa pinakamalungkot na buhay po, na tao po ay mga pastor. Dahil bukod po sa may sarili kang problema, sa pamilya, sa personal na buhay mo, sa trabaho mo, lahat ng problema ng iglesia mo, lahat ng problema ng members mo, lahat ng problema ng workers mo, dala-dala mo rin. Lahat ng pangangailangan ng workers mo, dala-dala mo rin. Pero ang nakakatuwa po sa Diyos, hindi mo natin kailangan dalhin ang lahat ng kabigatan sa mundong ito. Amen po ba? May paanyaya po ang Diyos sa Matthew 11:28. Kung tayo po ay napapagal, lumapit po tayo sa Diyos dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng kapahingahan. Ang sabi mo ng Jeremiah 33 verse 3, "No, call unto me, and I will answer thee, and I will show unto thee great and mighty things that thou knowest not." Ang paglapit po sa Diyos na simbolo ng ating pagpapakumbaba at pagsimbolo ng pagtanggap sa sarili mo natin na sa atang ganong sarili ay wala ko tayong magagawa, kundi na nagtitiwala at nananampalataya po tayo sa Diyos na gumagawa po ng mabuting bagay sa buhay po natin. Amen po ba? No? Kaya hindi po tayo titigil manalangin. Amen po ba? No, sabi ko nga, Lord, mag-Christmas celebration, hindi naman kami nanghingi personally, katulad before, nung nag-announce na kung gusto, talagang wala pong ganoon. Kaya sabi ko sa mga workers, wala tayong ibang kailangan gagawin kundi mag-caroling para lang magkaroon ng pondo sa Christmas celebration. At the same time, pag pinag-umapang ng Diyos, matutupad na yung mga improvement na gusto natin gawin sa church. Palakpakan po natin ang Panginoon, 34,000 po yung aming nalikon. Bagamat hindi na mo matutupad ang pagpaparapod at paroyoto natin ayusin ang church. Pero salamat po sa mga taong naging daluyan po ng kapunuan po ng pangailangan. Pasensya na ho, hindi namin kayang puntahan lahat po ng bahay. Pero ganun pa man po na nagpapasalamat po tayo sa more than, sabi ko nga Lord, sa letter ko dyan sa caroling, higit sa pamamasko na gawin po namin, ang pinakalayunin po nito ay madalaw po ang ilang tahan at may panalangin po. Amen po ba? No, talagang tinupad po ng Diyos na hindi lang ho kami nakalikom ng pananalapi but also able to minister sa may mga sakit karamdaman ng mga kapatiran, kahit hindi nga po kapatiran, no, basta nirepair ng kapatiran po. So, pag-pray natin itong bahay na to, yung mga tao dito sa ganoon. At wala na hong sasapat na kaligayahan, no, sa isang lingkod po ng Diyos. Yung sa bawat pagkakataon po na binibigay po sa atin po ng Diyos ay na itataas po natin, na ipakikilala po natin ang Diyos na si Jesus na sumasagot po ng panalangin, sumasagot po ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bagamat puno tayo dito, pero sabi ko namin, no, ang hirap kasi mag-celebrate ng dalawang set ng Christmas celebration, no? Bukod sa natitipid yung first service, kasi kailangan mo magmadali, no? Tapos second service, ganito. Tapos mas magandang isa na lang. Anyway, ang panalangin mo natin, someday, bibigyan mo tayo ng Gideon Church ng Lord. Ano ibig sabihin ng Gideon Church ko, no? Yung church that can occupy 300 attendees. Amen po ba? Kasama mo ba kayo sa panalangin ngayon? Amen po. Sa Diyos po na walang imposible at sa mga anak po ng Diyos na totoo ang pagtitiwala, pagsunod po sa Diyos, hindi po imposible ipagkaloob po ng Diyos ay isang bagay na kahit imposible sa paningin po ng tao ay posible po sa Diyos. Amen po. Pagkatanong yung katabi, may kailangan ka ba ngayon? Amen po. Huwag mo kayong matakot, hindi naman mo kayong tutugon na kayo pang kailangan. Pero kung nakakontig mo kayo na tumugon, sige lang po. No? One thing is for sure, no? Sabi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay nananalangin lang sa pangailangan ng ibang tao. Mas maraming pagkakataon na pinapahintulot nating malaman ang pangailangan ng ibang tao dahil gusto ng Diyos na maging daluyan tayo ng katugunan sa pangailangan ng ibang tao. Amen po ba? Sige na, tanongin mo ano kailangan. Praise the Lord po, no? Palampakan po natin ang Panginoon. And we are so much grateful sa Diyos, sa buhay po ng lahat po na magagawa, kapatid, na sabi ko, Lord, salamat kasi isang kagalakan po sa buhay ng isang pastor, isang lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, nung nagsisimula ako maging sa Diyos, maging pastor, lahat yung bubulong sa'yo, pastor, kailangan natin ito, kailangan natin natin, kailangan natin, kailangan natin, tagyan mo sa matutulit, sa dami sinasabi kailangan.
Pero ngayon kasi, iba na yung sitwasyon eh. Pastora, may ibibigay ko sa church para ganito. Pastora, sagot ko na yung pagpapakasal. Pastora, sagot, alam niyo po, ang sarap pong marinig. Amen po ba? Palapakan po natin ang pagdating. Ibig sabihin lamang po, ang mananampalataya, hindi lamang po pinagpapala po ng Diyos, kundi naging masunuri na po sa conviction ng Holy Spirit. Definitely yung pagpapala naman po, kita mo naman maraming pinagpapala eh. Pero bihira po kasi sa Kristiyano na pinagpapala na nagiging daluyan po sa gawain po ng pagpapala ng Diyos. And I am so grateful po sa Diyos na yung mga pangangailangan po ng church, no, patuloy po tinutugon ng Diyos kaya pakisabi sa iyong katabi, salamat sa buhay mo. Amen po ba? No, salamat po sa buhay po ng bawat isa na ginagamit po ng Diyos. And letter U, sabi mo doon, no, grateful to all the blessings, benefits, blessing of His Lordship upon us, no, yung tinatawag po nating unbroken promise is sure, no. Medyo magulo ba? Unbroken promise is sure. Sabi mo ng mundo, no promises are made to be broken. Pero ang sigurado ko sa Panginoon, hindi po nabobroken ang promise po ng Lord sa ating lahat. Amen po ba? Sa pagkakaroon po natin ng relasyon sa Diyos na buhay, sigurado ang pangako po ng Diyos ay tinutupad niya. Napatunayan po ito ni Joshua, no, sa Joshua chapter, no, sabi ko din ng 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Amen po ba? Isa na po doon sa Joshua chapter 1:9, sabi ko dyan, sabi ko ng Diyos kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 9 po, no, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen po ba? No, unbroken promise of God is true. Isa lang po ang maaasahan natin sa Diyos na totoo. Ang pangako po ng Diyos ay hindi po napapako. Amen po ba? Ang tao po, mas madalas or minsan napapako ang kanilang pangako, not simply because hindi mo nila kaya, ayaw mo nilang tuparin. Limitado ang kakayanan po ng tao para ibigay lahat ng kanilang pangako o gustong ipangako. Pero ang Diyos na ating nakilala po ay isang Diyos na unbroken promises. So sigurado pong hindi mapapako ang pangako dahil may kakayanan, may kapangyarihan ng Diyos na tuparin lahat ng pangako niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Kung paano tinupad niyo po ito kay Joshua, no? Sa Joshua 1:9, bago po sila pumasok sa promised land, isa lang ho ang hiningi ni Joshua. Kung paano mo sinamahan si Moses, samahan mo rin kami. No? At sabi ni Joshua, wala siyang ibang hinilin sa buhay niya, kundi ang samahan po siya ng Diyos. Kaya naman no, si Joshua po ay malapit na rin pong kunin ang kanyang buhay. Ang sabi niya sa mga Israelites sa Joshua 21:45, not one, just imagine, walang anumang pangako ng Diyos ang hindi niya tinupad. Amen po ba? Mula sa nakapasok po sila sa promised land, mula po sa madadaig po nila lahat na magiging kalaban po nila, bukod po doon sa mga lupain na makakamtan po nila, lahat po yun ay tinupad po ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na may pinangahawakan mo tayong pangako ng Diyos. Recitation po tayo. Kuya Orly, anong pangako po ng Diyos ang iyong pinangahawakan? Amen po. Amen po ba? No? At it leads po no, sa huling ano po natin, yung supernatural presence of God. Amen po ba? Hindi ho madaling mabuhay ngayon sa mundo na ating ginagalawan with this continuous po na pagtaas ng mga presyo, paglala ng maraming sakit karamdaman. Ang dami mong mga negative thoughts, no, yung banta ng mga earthquake, do biblical naman po talaga siya na magaganap. Pero isang bagay lang po ang pinangahawakan mo natin sa lahat ng sitwasyon na ito. Yung supernatural presence po ng Lord sa buhay po natin. Amen po ba? Na pagkasama po natin ng Diyos, alam po natin magtatagumpay po tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Ang tanong po ay hindi po kung gaano karami ang pagsubok na pinagdadaanan po natin, kundi kung sino po ang kasama po natin sa lahat po ito. Ang aming pong pamilya ay very open book po sa congregation kung ano po katindi ang pagsubok na pinagdaanan po namin. Just to review, pinatay yung lolo sa bahay. For 12 years, I have my brother na psychologically may problema. Talagang grabe po yung suffering. Grabe po yung pangailangan. Grabe po yung sakit ng puso, sakit ng isip. Lahat po ng grabe, mararanasan mo po talaga.
Pero niligitan po ang lahat ng grabing sakit, ng mas grabing pagsama, pagpapala, pagkalinga, pagyakap, pagmamahal po ng Diyos sa ating mabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Sabi mo dyan, don't love money, be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you, I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear what can mere people do to me. No? Sabi nga, wag daw po nating mahalin ang salapi. No? Ang kompletong pamilya, ang salapi po ay mga pagpapalang uli ng Diyos sa ating buhay at wala mong masama dyan. Pero ang tanawin po natin, ang pamilya, ang mahal sa buhay at salapi na higit po sa Diyos, doon po tayo nagkakamali. Amen po ba? Dahil pag sinimulan na po natin pahalagahan ang pamilya, pahalagahan ang pera, pahalagahan ang kayamanan, pahalagahan ang mga bagay sa mundo nito nang higit po sa Diyos, doon po nagkukulang ang buhay po natin. At doon po delikado ang buhay ng santa. No? Pero salamat po, dahil po natin, one of the benefits, the blessing of being Jesus our Lord is His supernatural presence sa buhay po natin. Hindi po natin alam kung anong haharapin po natin. Nakadaos po tayo sa pandemic, Lord to God, normal na po ang lahat. Nakikita na po natin ang buong buo, ang magagandang mukha ng bawat isa. Amen po, no? Pero isang bagay lang, matindi mo yung naging pandemic ng 3 taon, pero pinabayaan po ba tayo ng Diyos? Andito pa rin po tayo, pinagtatagumpay po ng Diyos. Maaaring yung iba na walang man ang mahal sa buhay, pero isang bagay lang po, ang alam po natin, hindi tayo iniwanan, pinabayaan ng Diyos sa aming sitwasyon ng ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. And to sum it up, what our we should be grateful for all the benefits, blessing of His Lordship upon us. Pag itong mga bagay na to, buhay na buhay sa buhay po natin, alam na alam, niyayakap po natin, wala akong dahilan para malungkot. Wala akong dahilan para hindi yung maranasan ang kumpletuhan at contentment po sa buhay. No? As a sum up, sabi mo dyan, no? Letter J, justification and joy restored, eternal life, eternal glory, supplication are being answered, unbroken promises sure, supernatural presence of God. And as I conclude, sabi mo dyan po sa aking conclusion, a lot of people today doesn't experience the real meaning of life, the real joy of the season because they solely depend their joy and satisfaction on money, having complete family, health, and other temporary reasons. But as believer of Christ, we have someone that is beyond temporal things, that is beyond having everything in this world. We have Jesus, our King of Kings, our Lord of Lords, our all in all, our everything. We have the reason to have a life to the fullest. Let us celebrate Jesus, let us celebrate revival. No? Bibigyan ko lang po muli ng diin. Sabi ko nga, uulitin ko po yung aking introduction kanina. Kung ang tao po, kahit ang mananampalataya ko, ang pagbabasihan po niya ng kaligayahan at kasapatan sa mundo ito, ay pagkakaroon po ng kayamanan, hindi po lahat ay magiging kontento at masaya sa buhay. Kung ang pagbabasihan po ng kagalakan po natin ay pagkakaroon ng kompletong pamilya, hindi po lahat ay magiging masaya at kontento dahil hindi po lahat ay kompleto po ang pamilya. Kung ang pagbabasihan po natin ay magandang kalusugan at magandang buhay po sa mundo nito, hindi mo magiging kontento at masaya. Dahil, sige po, pakialalayan mo ako sa atin. Kasi na medyo madalas suicide natin, kaya po, konting ingat po tayo. Praise the Lord po, no? Pero sino po ang meron tayong lahat na nagbibigay ng kapunuan sa buhay po natin? Lahat ng kakulangan na meron po tayo, merong isang Diyos na puno-puno ng lahat ng ito. Wala pong iba kundi si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. At pag pinili mo natin i-celebrate si Jesus, meaning bigyan siya ng totoong karangalan, totoong pagsamba, totoong pagkilala sa buhay po natin bilang kapunuan ng lahat ng bagay sa buhay po natin, definitely revival is very sure sa buhay po natin. Amen po ba? Again, what is revival? It is bringing back to life everything po na nawala po sa atin. Ang kaaway, hindi po yan titigil na magnakaw ng kaligayahan, ng kagalakan, ng buhay po sa nilikha po ng Diyos.
Pero lagi po natin yayakapin isang katotohanan na merong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Masyado hong temporal ang lahat ng bagay sa mundo to, kasama na po dyan ang lahat ng meron po tayo. Pero pag niyaka po natin, sinelebrate po natin si Jesus being our King of Kings, our Lords of Lords, our everything. If we have God, we have everything sa buhay po natin. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po tayong sumamba. Ano man ho ang ating pangangailangan, ano man ho ang ating panalangin, ang pangako po ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya, pupunuin niya ang ating kakain, ang ating tubigan, pagagalingin niya ho tayo sa ating sakit karamdaman. Pero hindi ho tayo sumasamba dahil may kailangan tayo sa Diyos. Sumasamba ho tayo sa lugar na to dahil ang Diyos po ay karapat dapat ng pagkilala, ng pagsamba, ng pagkakila.